Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon, or the Feast of the Annunciation of the Lord. Alam natin araw-araw, meron tayong naririnig o nasasagap na masamang balita. Hindi naman araw-araw na mabuti at maganda ang ating mga nararanasan at nararamdaman. Pero kapatid, kapag nakakarinig ka na ng masama, kapag may pinagdadaanan ka ng mabigat at mahirap, sana maalaala mo ang mabuting balita na ang Diyos ay naging kamukha natin para iligtas tayo. Na gitna ng ating mga pagkakasala, pagkukulang at pagkakamali, mahal na mahal tayo ng Diyos at pinupuno sa Kanyang grasya. Na habang tayo'y buhay dito sa mundo, pinagkaloob niya ang Kanyang banal na Espiritu para gabayan tayo. At higit pa dyan, meron tayong isang mapagmahal na ina na nasa langit, ang Birhen Maria, na walang sawang nagdarasal para sa kaligtasan at kabutihan ng ating mga kaluluwa. Kaya naman mga kapatid, sa banal na misang ito, tayo muling magpuri at magpasalamat sa Diyos. Magpakumbaba tayo. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan mas pinaniwalaan pa natin ang sutsot, ang balita ng masama kaysa sa paniwalaan natin ang mga pangako ng Diyos na totoo namang mangyayari at magaganap sa tamang panahon. Minin natin ang mga pagkakataon na kung saan di pa rin tayo nagbago, na natili sa ating mga pagkakasala para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama,
Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong iyong salita ay maging totoong tao. Sa sinapupunan na mahal na Birhen Maria, kami sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagkadiyos. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang sandalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko, upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan, tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog
ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poong Yesus, salita ng Amang Diyos mula sa langit na nanaog. Naging tao sa pagsakop sa sala ng sansinukob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumaiyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayon, ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. One of the most sad and worrying lines in the Bible comes from the scene, the story of the Annunciation. Paano po natapos itong ebanghelyo ng pagpapahayag ng Panginoon kay Maria? Balikan niyo po, nakasulat
at nilisan siya ng anghel. And the angel left her. Hindi po ba nakakalungkot yun? Hindi po ba nakakabahala yun? Pagkatapos sinabihan si Maria na magiging ina siya ng Diyos na walang asawa, iniwan na lang siyang ganon-ganon na lang. Pinabayaan na lang si Maria na harapin niya ang bunga ng pagpili niya. Paano niya ipapaliwanag kay Jose na nabuntis siya na hindi pa sila nagsasama? Paano niya haharapin yung mga chismis ng mga tao tungkol sa kanya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili niya kung pagbintangan man siya ng ibang tao na siya'y nakiapid sa ibang lalaki? Di po ba ang kaparusahan nung unang panahon, nung panahon ni Jesus, sa mga babaeng nakikiapid ay kamatayan? Pag nahuli ang isang babae na meron siyang laman sa kanyang tiyan na wala naman talagang asawa, babatuhin siya hanggang sa kamatayan. Paano na lang kung papatayin si Maria? Paano na lang siya? Hindi ba pwedeng manatili na lang yung anghel para pagtanggol siya, para tulungan siya? Bakit kailangan pang umalis at lumisan noong anghel? Maaring sa umpisa, ang mararamdaman natin ay malulungkot tayo at mababahala dahil iniwan na lang mag-isa ang ating mahal na ina. Pero may mabuti at magandang dahilan bakit ang anghel kailangan umalis. Kasi kung babasahin po natin ang kwento muli, may makikita po tayong 5 mabuting dahilan bakit kailangan nang lumisan at umalis ng anghel. Hindi naman pinabayaan si Maria Oo, mag-isa siya. Pero may iniwang magandang balita sa kanya. Kung babalikan niyo man po ang pagpapahayag ng anghel sa kanya, meron 5 bagay na sinabi sa kanya na nakapagpuno ng lakas ng loob, na nakapagbigay ng gana sa kanya, na nakapag-alis ng takot sa ating mahal na ina. 1, there is always grace. 2, God is always with her. 3, she had Jesus in her life. 4, the Holy Spirit will be upon her. And 5, there will be miracles in her life. At ito din po, mga kapatid, ang mabuting balita para sa atin. Wala tayo dapat ikatakot sa ating buhay. Una, sa iyong pagsubok, may handang grasya. Hindi naman tayo susubukan ng Diyos na higit sa ating kakayahan. Di po ba? Hindi naman tayo isasabak ng Diyos sa labanan na wala tayong sandata. Kung tayo man ay ihaharap ng Diyos sa mga pagsubok, sisiguraduhin ng Diyos na tayo ay pupunuin niya sa kanyang pagpapala. Hindi ka ihaharap ng Diyos sa mga masasamang parte ng iyong buhay na hindi kanya pinagkalooban ng mabuting grasya. Amen? Pero pangalawa, nasa atin ang Diyos palagi. Kaya nga, nakasulat din po sa Biblia kung lalayo tayo sa pagnanais natin sa pera, kung magiging kontento lang tayo sa buhay, hindi daw tayo papabayaan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Pero bakit nararamdaman natin na tayo'y mag-isa? Dahil imbis na tayo'y nakakapit sa Kanya, nakakapit tayo sa kayamanan. Kaya tayo'y nag-aalala kasi pilit natin kinokontrol ang mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi naman natin makontrol. Isa lang ang may kontrol ng lahat. Isa lang ang may hawak ng lahat. Walang iba kung hindi ang Diyos. Subukan mong bitawan ang iyong sarili sa kamay ng Diyos, mga kapatid, magiging mas magaan ang iyong pakiramdam. Amen? So what does it mean to live with God always? It is surrendering yourself to God. Amen? Pero pangatlo, kasama din po natin si Jesus.
Kaya dumating ang ating Panginoon para iligtas tayo. Pero ang problema natin, palagi nating nilalapit ang ating sarili sa kasalanan. Hindi na tayo natuto. Minsan ka nang nasaktan, minsan ka nang lumuha, minsan ka nang nahirapan, wala kang kapayapaan dyan, bakit pabalik-balik ka pa? Anong pinapahayag ni San Juan sa kanyang mabuting balita? That Jesus is our way, our truth, and our life. And yet because of sin, we lose our way. Because of sin, we keep on living on a lie. Because of sin, our souls, our spirits are dying. Kapatid, kaya ikaw ay nasa dilim, kaya ikaw ay naliligaw, kaya ikaw ay nalilito, kaya ikaw ay nawawala at nagwawala kasi malayo ka kay Jesus. Amen. Pero pang-apat, ang mabuting balita, hindi man natin nakikita, pero nandyan ang Banal na Espiritu. Kamukha naman po ng kuryente, hindi mo naman nakikita yan. Ang nakikita natin sa kuryente, yung epekto ng kuryente. Ganyan din naman po ang Banal na Espiritu. Kung malayo tayo sa Banal na Espiritu, hindi natin mararamdaman ang bunga ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Pinadalang Banal na Espiritu para tulungan tayo. Pero nakakatawa sa atin, palagi nating pinapakinggan ang masamang espiritu. Kaya nga, palaging may kulang sa iyo. Kasi hindi mo hinahayaan na pumasok ang Banal na Espiritu sa isip at sa puso mo. Panglima, kahuli-hulihan. Ang mabuting balita, walang imposible pagdating sa Diyos. Kung ngang kayang maglabas ng buhay ng Diyos mula sa mga baog, ano pa yung iyong problema? Chicken lang yan sa Diyos. Magaan lang yan para sa ating Panginoon. Problema ng pera, problema ng pag-aaway nyo na mag-asawa, problema ng iyong sakit, hindi mo alam kung ikaw ay papasa sa exam, ikaw ay nananalangin na makapag-abroad, walang imposible pagdating sa Diyos. Ang sinabi nga ng anghel kay Maria, nangyari na sa iyong kamag-anak, nangyari na sa iba, hindi ba hahayaan na mangyari ng Diyos sa iyo? Kaya kapatid, huwag kang malulungkot, huwag kang mag-alala. Walang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Amen? At para lumakas muli ang iyong loob, para mawala yung iyong takot sa buhay, para mapuksa mo yung iyong pangamba, I encourage you, please pray a Hail Mary. Pray the Hail Mary because it is here that you would remember again this good news, these truths to give you peace, joy, and direction in your life. Malayo ka man sa iyong pamilya, nalulungkot ka, naho-homesick ka, pray a Hail Mary. Mag-isa ka ngayon, kumakayod, pagod ka na. Pray the Hail Mary. Mag-isa ka, nag-aaral, tatakot ka, magbo-board exam ka na. Pray a Hail Mary. Iniwan ka ng asawa mo, nadidepress ka. Pray the Hail Mary. Isolated ka dahil may sakit ka. Pray the Hail Mary. Dahil sa pamamagitan ng pagdarasal po natin ng Aba Ginong Maria, napapaalala muli sa atin ang 5 mabuting balita, 5 katotohanan na ito, na tayo din ay pinupuno ng grasya ng Diyos. Nasa atin ang Diyos. Nililigtas tayo ni Jesus. Nandyan palagi ang Banal na Espiritu at kayang-kaya ng Diyos na makagawa ng milagro sa buhay mo. Isa daw po sa mga panalangin na kinakatakot ng demonyo ay ang Aba Ginong Maria. Ayon po ito sa isang exorcist, isang pari na bihasa, eksperto na nagpapaalis ng mga demonyo. Dahil ang demonyo po galit sa Diyos. Pero kinamumuhian niya si Maria dahil isa sa mga pinakamalapit sa Diyos ay ang ating mahal na ina. Ngayon, mas nauunawaan din po natin bakit
Ayaw naririnig ng demonyo ang abaginong Maria. Kasi pag sinasabi natin ito, pag nauunawaan natin ito, pag nilalagay natin ito, tinatanim natin sa ating isip at puso, natatanggap natin muli ang pagpapala at grasya ng Diyos. My dear friends, the evil one flees from you when you say the Hail Mary, because that prayer will bring you closer again to God. That prayer will help you to receive the grace from God. That prayer will help you to be closer to Jesus. Isa din pong napakagandang dasal na nakita ko, na-discover ko lang po kamakailan, ay ang tinatawag po nilang St. Patrick's breastplate. Ganda po. Ano pong ibig sabihin ng breastplate? Baluti, armor. Yan po yung pananggalang natin. Yan yung panglaban natin sa masama. Hanapin niyo po sa internet. Dasalin niyo din po araw-araw. And St. Patrick's breastplate goes like this. St. Patrick says, Christ with me. Christ before me. Christ behind me. Christ in me. Christ beneath me. Christ above me. Christ on my right. Christ on my left. Christ when I lie down. Christ when I sit down. Christ when I arise. Christ in the heart of everyone who thinks of me. Christ in the mouth of everyone who speaks of me. Christ in the eye of everyone that sees me. And Christ in the ears of those who hear me. Wow! Ganda po, no? Pinapaalala po nitong dasal na ito na tayo'y binabalot ng Diyos na walang punto sa ating buhay na wala ang Diyos. Palaging nandyan ang Diyos sa atin. Kung palagi mong iniisip yon, makakaiwas ka sa masama. Di po ba? Kung palagi mong pinapaniwalaan na nandyan ang Diyos, ang kanyang grasya, si Jesus, ang Banal na Espiritu, mawawala din. Mapupuksa mo, matatalo mo ang iyong mga takot at pangamba sa buhay. Amen? Opo, alam ko na naging parte na ng buhay natin ang takot at pangamba. Kamukha lang naman po ng ating mahal na ina. Kaya naman sinabihan siya ng anghel, huwag kang matatakot. Dahil obviously, naguluhan din naman po ang ating mahal na ina. Yan po ay pinili na ng Diyos, ha? Yan po ay ina na ng Diyos. Yan po ay pinuno na ng grasya ng Diyos, pero kinabahan pa rin siya. Pero tandaan niya po ito, ang mabuting balita din, that God's favor does not depend on your feelings. Hindi ibig sabihin masama ang iyong nararamdaman na nawawala ang grasya ng Diyos. No! My dear friends, that is just your feelings. Your bad feelings will not drive away God's grace, God's love for you. Tandaan mo, kapatid, masama man na iisip mo, pangit man ang nararamdaman mo ngayon, hindi mawawala ang grasya at tulong ng Diyos sa iyo. Tanging ang kasalanan lang. Yan ang nakakapaghiwalay, nakakapaglayo sa atin sa Diyos. Ang Diyos lumalapit siya, pero tayo pilit natin lumalayo sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Pero kung tayo magiging tapat sa Kanya, magiging malapit na malapit ang Diyos sa atin, palagi kang nililigtas ni Jesus. Tinutulungan ka ng Banal na Espiritu, kaya nga, palaging may himala, palaging may milagro sa buhay na ito. More than your bad feelings, remember, God's promises are available. God's promises are better. And when God promises, He does not break it. God always fulfills His promises to us. Alam ko po, hindi naman araw-araw, di ba, mabuti ang ating pakiramdam. Pero araw-araw, palaging may mabuting balita
ang Diyos sa atin. Mas piliin mong tingnan, pakinggan ang mabuting balita niya para bumuti din ang iyong pakiramdam. Totoo naman po, darating sa ating buhay na tayo ay malilito, maliligaw, mawawala. Pero tandaan mo, ang Diyos, palagi kang binabantayan. Ang Diyos, hindi kanya pababayaan. Kapag nararamdaman mo na, kapatid, na ikaw ay mag-isa, naguguluhan, magdasal ka. Isang Aba Ginong Maria. Dasalin mo, Saint Patrick's breastplate. Para maalaala mo, kamukha ni Maria, may mabuti at magandang grasya na handa ipagkakalob ng Diyos sa iyo. Yan ang mabuting balita na sana magpalakas sa iyo at tumulong sa pagpapakabanal mo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may ikatlong araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Dooy magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birhen Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo na misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamagitan ng anak na naging tao. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos sa buhay sa katawan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway maunawaan na makipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay makipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga scientifico at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng salitang nagkatawang tao, nilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak, na aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga hain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pasisimula ng pag-iral na ito, ngun paman ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayon dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y naging di na naiiba sa amin. Noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na Birhen nananalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria. Kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan, laganaw sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na pinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan na walang maliw na buhay. Sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Not all days are good, but in every day, there is a good news. Tandaan niyo po yan. Hindi naman sa lahat ng araw ay mabuti, pero ang bawat araw ay may mabuting balita. Kung dadasalin niyo po ang Aba Ginong Maria, mapapaalala sa inyo, hindi lang isang mabuting balita, kundi 5. Una, na tayo ay pinupuno ng grasya. Pangalawa, na nandyan ang Diyos kasama natin. Pangatlo, ang Diyos na ito'y nagkatawang tao, siyang nagligtas sa atin noon, hanggang ngayon tayo'y nililigtas, si Jesus. Pang-apat, na kahit na hindi natin nakikita, ang banal na Espiritu ay nandyan, tumutulong at gumagabay din sa atin. At pang-5, na walang imposible pagdating sa Diyos. Marami ng mga tao sa Biblia ang nakatanggap ng milagro sa Diyos, pati din ikaw, makakatanggap ka din kung ikaw ay maniniwala, magtitiwala at magiging tapat sa Kanya. Kapatid, wag mong masyadong tignan yung iyong problema. Balik mo ang iyong tuon sa Diyos. Naway, ang panalangin na Abang Ginong Maria ang magpalakas sa iyong loob, magbigay sa iyo ng panibagong galak at pag-asa. So, my challenge and my assignment to you today is, first, pray the Hail Mary. Pray the Hail Mary from your heart. Mas mainam. Pangalawa,
kunin niyo po yung dasal ni St. Patrick's breastplate, and pray over that. Internalize that sa isip, sa puso niyo po, para maramdaman niyo na kahit na kayo ay nag-iisa, hindi naman kayo pinapabayaan ng Diyos. You may be alone, but if you truly pray, truly communicate with God, you will never feel lonely. So, my dear friends, allow these beautiful prayers to encourage you, to inspire you, and to motivate you to become a better person today than yesterday, to strive to live a holier way of life, so that you will be blessed now and forever. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inang sa kalinis, kami ay inig sa Diyos Ama namin.